Marami pang pwedeng ibigay si Quintin Millora Brown sa hanay ng Gilas Pilipinas. Yan ang tinura ni Coach Tim Cone ng makapanayam ng media tungkol sa nakita niyang performance ng bagong player ng Gilas Pilipinas. Sa kaso ni Junmar Fajardo, tila wala na siyang planong samahan ng grupo ng Gilas kahit makaakyat pa sila sa World Cup na gaganapin sa Qatar sa 2027. Para sa kanya, kaya na ng bagong sibol na kabataan na nasa hanay ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang panayam kay Coach Tim Cone, napag-usapan ang kayang ibigay ni QMB sa Gilas Pilipinas. Matatanda ang sumalang si Quintin Millora Brown sa pambansang koponan sa nakaraang unang window ng World Cup qualifiers, at para kay Coach Tim, marami pang pwedeng ibigay ang baguhang sentro ng pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kinakapapa niya ang kanyang laro sa sistema. Marami pa siyang pwedeng maibigay. Magandang pag-usapan natin ito mga ka-playoffs, yung kayang ibigay ni QMB sa hanay ng Gilas Pilipinas. Unang-una, andyan ang banta ng New Zealand at ng Australia sa grupo na tinaguri ang Group of Death. Okay, andyan na tayo. Nakakuha na tayo ng 2 panalo, di ba? Pero ang panalong tinala ng Gilas sa unang window mga playoffs versus Guam po yun. Hindi natin minamalit ang grupo ng Guam. May kakayahan din silang katayin ng Gilas Pilipinas. Kaya din nilang manalo kung papanig talaga sa kanilang pagkakataon. Pero aminin natin mga playoffs, iba ang level ng Australia at ng New Zealand sa Guam. Yun yung nakakabahala kasi sobrang lakas ng Australia. Hindi pa tayo nananalo sa kanila mula 1978. 5 bakbakan po yan ayon sa record. 5 bakbakan ng Gilas at Australia kasama ang katatapos lamang na Asia Cup na pinamahalaan ni Coach Tim Cone na ginanap sa Saudi Arabia. So balikan natin ang pwedeng ibigay ni QMB. Sa pagre-retiro ni Japet mga playoffs, nasa balikat na ng mga katulad ni QMB ang magiging hirap sa gitna kalaban ng malalakas na bansa, di ba? Andiyan naman si Junmar, si Kai Soto at si AJ Edu. Pero aminin din natin na hindi sa lahat ng oras nasa kondisyon ng mga players na nabanggit. May off night yan sila, di ba? Kaya sobrang mahalaga ang magiging papel ni QMB sa hanay ng Gilas Pilipinas. Darating kasi panahon na sila na lang ang nandyan. Magre-retiro yung mga veterano para mga bata naman ang magmaneho sa pambansang koponan. At sa pahayag ni Coach Tim na kinakapa ni QMB ang kanyang laro sa Gilas, good news po yun kasi alam natin na sinisikap niyang maging angkop sa sistemang ginagamit ng grupo para kalaunan. Sakaling sila na ang nasa frontline, wala na mga veterano, hindi na sila maninibago doon, di ba? Kakayanin na nilang sagupain yung matatatag at matitigas na bansa kagaya ng Australia at ng New Zealand. Bukod sa World Cup qualifiers, sasalang din ang Gilas sa Asian Games para depensahan ng titulo na nakuha ng grupo sa nakarang edisyon ng nasabing event. Kung ginanap yung Asian Games sa China dati, ngayon gaganapin naman niya sa Japan. Ngayon 2026 po yan. So ibig sabihin, loaded ang schedule ng Gilas mga ka-playoffs. Bago kasi ang Asian Games, sasalang ulit ang Gilas sa bakbakan sa World Cup qualifiers. July 3 po yan at July 6. Kalaban ng New Zealand at Australia sa kanilang home court. Dadayo Gilas doon So mabigat ang sked ng grupo, bugbog sa qualifiers, tapos niyan dedepensahan ng gold medal sa Asian Games sa September po yan. So good luck talaga sa kanila. Habang loaded ang schedule ng Gilas Pilipinas ngayon 2026, nagparamdam naman si Junmar Fajardo ng kahandang ibigay sa mga mas bata ang pwesto sa nalalapit na World Cup sakaling makapasok ang Gilas. Matatanda ang nagpahayag na siya ng pagre-retiro matapos ang unang window ng qualifiers at para sa kanya, kaya na ng mga kabataan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Junmar sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Di na, malayo na siguro yun. Kayang-kaya nila. Hindi naman sila mga bata Naglaro na nga sa international yan Marami pa sa aming experience yan. Hindi na nakapagtataka kung sila na yung present at future ng national team. Linawin lang natin mga playoffs Pahayag to ni Junmar Fajardo matapos ang matagumpay na unang window ng Gilas. Hindi natin alam kung nagbago na isip niya dyan. Kung gusto pa niyang manatili sa hanay ng Gilas Pilipinas hanggang sa pagpasok nila sa World Cup ngayon 2027 sa Qatar. Sakaling makapasok sila, hindi natin alam yan. Pero isa malinaw dito malaki tiwala niya sa mga bagong players na pumasok sa hanay ng Gilas Pilipinas. Tiwala na kakayanin ng kanyang grupo na makipagsabayan sa malalakas na kupunan sa mundo sakaling andun na sila sa World Cup. Well, kung tutusin, sobra-sobra na rin kasi naibigay ni Junmar sa Gilas Andyan na kasi siya mula 2014, yung edition ng Gilas na sobrang bangis, di ba? Yung mga kasabay niya doon sa edition na yon, wala na sila, retirado na. Pero siya, andito pa rin. Si Alapag nasa NBA na. Si Ardio, retirado na kasama ang kanyang jersey sa PBA.
Si LA coach na ng Magnolia habang si Jason Castro, katulad niya, patuloy na nakikipagbakbakan dito sa PBA. Anyway, kung seseryosohin niya yung retirement, good for him, sabi nga nila, di ba? Yun ang masasabi natin kasi sa kanya na rin ang galing na kalusugan ng priority niya talaga. Hindi na kasi siya bumabata nagkakaedad na siya. So medyo mahirap na sumabay lalo na kung mabibilis at athletic ang mga kalabang bansa katulad ng New Zealand at ng Australia. Pero in fairness naman kay Junmar, nananatiling malakas ang kanyang performance. Dito sa PBA, grabe ang kinakamada niya. Sa semis kalaban ng Barangay Ginebra, of course alam na natin ang history, natalo sila sa Game 4. Pero bago sila natalo sa Game 4, actually ang lalaki ng kinakamada niya. 20 plus points and 20 plus rebounds yung kinakamada niya doon. So, ibig sabihin, may lakas pa rin ang isang Junmar Fajardo talaga. Pero siguro, ramdam niya na talaga ang pressure sa national team, lalo na yung ingay ng fans ng Gilas, di ba? Yung iba't ibang negatibong komento ng mga basketball fans. Isa yun sa mga dagdag pressure sa pambansang kupunan, sa mga players, di ba? Kung desidido naman siya talaga na ibigay ang pwesto niya sa mga mas batang players, well, para sa akin, tamang move yun. Kasi hindi niya pinilit ang sarili kahit kaya pa naman niyang samahan ng grupo. So guys, maraming salamat.